Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome sa ating News and Public Affairs Program ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN, ang ating internet radio station. Ito ang BMN Newscast na inyong mapapanood tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ngayon po ay araw ng Lunes, July 28, 2025 at ikatatlo sa Safar 1447 Hijra Calendar. Sa ngalan ng BMN Chairman, Alid Alfonso, BMN Executive Director, Faidia Samanudi Ahmad, at Technical Staff, Muhammadin Sulaiman, kasama si Hanan Ariman, at syempre sa aming mga news writers, magandang hapon sa inyong lahat. Kami po ang inyong ka-network sa BMN. Ako po si Alfarid Abdullah. At ako naman si Saripa Dalib, ang inyong tagapagbalita ngayong araw. At ito ang BMN Newscast. Live na live po tayo ngayon sa official Facebook page ng BMN. Huwag nating kalimutang i-like, i-share, and follow our official Facebook page para lagi tayong updated sa BMN Newscast. Ang oras natin ngayon ay 4:48 ng hapon. Muli, magandang hapon sa inyong lahat. Kami po ay mga interns o OJT student dito sa BMN na mula sa Mindanao State University, Maguindanao, na kumukuha ng kursong AB Islamic Studies. Sige partner, greetings muna tayo sa ating mga tagapanood. Magandang araw po sa lahat ng ating taga-subaybay. Isang mainit na pagbati at shoutout sa inyong lahat. Ang BMN Newscast ay tatampok ang mga kaganapang nangyayari sa loob at labas ng BARM region. At may mga reporters din po tayo dito mula sa aming mga kasamang OJTs na dapat nating abangan sa pagpapatuloy ng ating News and Public Affairs program dito sa ating BMN Internet Radio Station. Sa dakong ito, ating tanggapin ang ulat mula kay Ashley. BSHS, pinalakas ang Campus Development Plan sa ikawalong pulong ng Board of Trustees. Ashley, ibalita mo na yan. BSHS, pinalakas ang Campus Development Plan sa ikawalong pulong ng Board of Trustees. Ashley, ibalita mo na yan. Ashley? Isinagawa ng Bangsamoro Science High School ang ikawalong pulong ng Board of Trustees noong Hulyo 25. Ito ay ginanap sa MBHTE Conference Room, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, bilang bahagi ng patuloy na hakbang ng paaralan tungo sa akademikong kahusayan at institusyonal na pag-unlad. Pinangunahan ng Ministry of Science and Technology ang naturang pagpupulong. Layunin nitong pagtibayin ang mga plano para sa pagpapaunlad ng campus at pagpapatibay ng mga karapatang nakatuon sa kapakanan ng mga mag-aaral. Pinangunahan ni BOT Chairperson Jehan A. Yusuf, MAPDS, ang ikawalong pulong ng Board of Trustees ng Bangsamoro Science High School na dinaluhan ng mga pangunahing opisyal kabilang sina BOT Vice Chairperson MP Muhagir M. Iqbal, MD Dr. Ibrahim Ibay, Sheikh Abdul Rauf A. Galani, Director Johnny Balawag ng MBHTE, BEB, at Campus Director Nasruddin Buisan. Tinalakay sa pagpupulong ang mga mahahalagang update sa Campus Development Plan tulad ng pagtanggap ng bagong empleyado sa 3 dibisyon, kalagayan ng mga aprobadong posisyon para sa taong 2025 at aplikasyon para sa natatanging posisyon ng Campus Director. Tinalakay rin sa nasabing pagpupulong ang mungkahing
amienda sa Bangsamoro Autonomy Act 40 na magbibigay daan para sa mga espesyalisadong larangan ng edukasyon. Kaugnay nito, iniulat ang patuloy na konstruksyon ng permanenteng campus ng BSHS sa Sarmiento para maging Danao del Norte at ang nilagdaang kasunduan sa pagitan ng MBHTE at MOST para sa pansamantalang paggamit ng Bangsamoro Standalone Senior High sa Cotabato City bilang pansamantalang lokasyon ng paaralan. Kasama rin sa mga plano ang pamamahagi ng student allowance para sa darating na taon ng pag-aaral. Isa rin sa mga tampok ng pagpupulong ang anunsyo ng formal na pagbubukas ng posibilidad ng BSHS sa Cotabato City sa darating na August 7. Ito ay isang malaking hakbang sa patuloy na pag-unlad ng institusyon. Patunay ito ng matibay na paninindigan ng paaralan sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyong nakaugat sa kultura at agham para sa kabataang Bangsamoro. Muli, ako nga pala si Aslia Bayo Dalanda, OGT student ng BMN mula sa Mindanao State University, Maguindanao. Balik sa iyo, Alfarid. Maraming salamat, Ashley. BSHS pinalakas ang Campus Development Plan sa ika-8 pulong ng Board of Trustees. Narito naman ang report ni City Aiza Maton, MBHTE, naglunsad ng bagong gusali para sa Dato Ayunan National High School. City Aiza, ibalita mo na yan. Isang bagong silid-aralan ang opisyal ng na-turnover sa Dato Ayunan National High School noong Huwebes, Hulyo 17 sa Bukana Mother Barangay, Kalanganan bilang bahagi ng 4.5 bilyong proyekto mula sa GAAB 2022. Layunin ng bagong pasilidad na ito na magbigay ng mas maayos at ligtas na lugar ng pag-aaral para sa mga estudyante sa rehiyong Bangsamoro. Ang proyekto ay naisakatuparan sa pakikipagtulungan ng Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBHTE at ng lokal na pamahalaan ng Cotabato City. Dumalo sa seremonya ang ilang kinatawan mula sa MBHTE, school officials, mga guro, magulang at estudyante bilang pasasalamat sa bagong gusaling handog para sa paaralan. Ang pagtatayo ng mga bagong silid-aralan ay bahagi ng mas malawak na layunin ng Bangsamoro Government na layunin na palawakin ang akses sa dekalidad na edukasyon sa mga liblib na lugar. Ito ay isa lamang sa mga maraming proyektong isinusulong ng Bangsamoro Government upang mapabuti ang infrastruktura ng mga pampublikong paaralan sa rehiyon. Muli, ako si City Aiza Abdul Ghani Matun, OGT student ng BMN mula sa Mindanao State University, Maguindanao. Wassalam. Maraming salamat, City Aiza. MBHTE, naglunsad ng bagong gusali para sa Dato Ayunan National High School. Mga ka-network, atin namang tanggapin ang report ni Haifa Manan. MSSD BARM nagpulong para palakasin ang proteksyon sa kabataan at kababaihan. Haifa Manan, ibalita mo na yan. Upang tugunan ang tumitinding isyu ng pang-aabuso sa kababaihan at kabataan sa rehiyon, nagsagawa ng isang case conference at coordination meeting ang Ministry of Social Services and Development o MSSD ng BARM noong Hulyo 25. Kasama sa pulong ang mga kinatawanan mula sa Women and Children Protection Desk ng ProBARM, Regional Anti-Cybercrime Unit, CSWDO at ang mga program focal mula sa MSSD. Pinagtuunan ng pansin ang mga kasalukuyang kaso ng child abuse, human trafficking at gender-based violence, pati na rin ang mga kakulangan sa kasalukuyang sistema ng pagresponde. Bilang hakbang, iminungkahi ang pagtatayo ng Task Force on Child Protection at Gender-Based Violence sa Cotabato City upang mapabilis ang mga rescue at support services. Nabanggit din ang responsibilidad ng pagbuo ng mga lokal na ordinansa para masiguro ang mas malawak at matatag na proteksyon para sa biktima. Muli, ako po si Haifa Manan, OGT student ng BMN mula sa MSU State University, Maguindanao. Wassalam. Maraming salamat, Haifa. MSSD BARM
nagpulong para palakasin ang proteksyon sa kabataan at kababaihan. Mga ka-network, magbabalik ang balita sa Bangsamoro makalipas ang ilang mga patalastas at sa pagbabalik ay matutunghayan natin ang karagdagang mga balita sa Bangsamoro. Halina at samahan natin ang journey ng mga on-the-job trainee students ng Mindanao State University, Maguindanao AB Islamic Studies sa Bangsamoro Multimedia Network o BMN sa isang programa na pinamagatang A Journey to Remember Talk Show Program. Tuwing Martes at Huwebes, alas 4 ng hapon. Live na live sa BMN official Facebook page. Muli pong nagbabalik ang BMN Newscast. At sa ating news headlines, MILF itinigil ang decommissioning ng natitirang 14,000 mandirigma. Bangsamoro, nagtakda ng plano para sa pinag-isang pagtugon sa krisis. MSSD nanguna sa pagsusulong ng pinagsama-samang sistema laban sa pang-aabuso. Senator Escudero nahalal muli bilang Senate President. Babala ng panahon, thunderstorm nagbabadya sa Kamaynilaan at mga karatig probinsya. Pag-asa nananawagan ng paghahanda. Narito naman ang detalye ng ating BMN Newscast. Sa ating balitang panlalawigan, MILF itinigil ang decommissioning ng natitirang 14,000 mandirigma. Itinigil ng MILF ang decommissioning ng 14,000 combatants at 2,450 armas dahil sa kakulangan ng gobyerno sa pagtupad sa Annex on Normalization. Partikular ang socio-economic assistance na inaprubahan noong Hulyo 19, 2025. Ipinahayag sa publiko noong July 26 sa Camp Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte dahil hindi pa naipapatupad ng gobyerno ang socio-economic packages para sa 26,145 na naunang na-decommission ng kombatan sa pamamagitan ng isang resolusyong nilagdaan nina MILF Chairman Alhaj Morat Ibrahim at MILF Secretary Muhammad Amin. Nagbabala ang MILF na maaaring maantala pa ang buong proseso ng kapayapaan kung patuloy na mabibinbin ang pagtupad ng pamahalaan sa mga provision ng Annex on Normalization. Partikular ang mga socio-economic na benepisyo para sa mga na-decommission na combatants. Ayon sa MILF, hindi sapat ang pagbibigay ng salapi lamang at wala pa umanong malinaw na hakbangin upang tunay na maiangat ang batas ng kabuhayan ng mga dating mandirigma tungo sa pagiging produktibong sibilyan. Dahil dito, iginiit nilang hindi sila basta-basta mag-aalis ng armas kung hindi iimplementa ng gobyerno ang lahat ng bahagi ng kasunduan. Ang hakbang ng MILF ay hindi pagtutol sa kapayapaan, kundi isang pananawagan sa gobyerno na kung seryoso ito sa kapayapaan, patunayan ito sa gawa, hindi lang sa pirma ng kasunduan. Ang desisyong ito ay hindi simpleng delay, kundi isang malinaw na mensahe na ang tiwala sa proseso ng kapayapaan ay nakasalalay sa aktwal na pagtupad, hindi sa mga pangako ayon sa MILF. Sa harap ng inaabangang Bangsamoro elections ngayong Oktubre, binigyang diin ng MILF na ang tunay na normalisasyon ay hindi matatapos sa pag-decommission kundi sa pagbibigay ng dignidad at kabuhayan sa mga dating mandirigma. Kabilang pa rin sa balitang panlalawigan.
Kabilang pa rin sa balitang panlalawigan, Bangsamoro nagdakda ng plano para sa pinag-iisang pagtugon sa krisis. MSSD nanguna sa pagsusulong ng pinagsama-samang sistema laban sa pang-aabuso. Sa harap ng lumalalang kaso ng pang-aabuso sa kababaihan at kabataan, isang mas matatag at pinagsama-samang frontline response network ang binubuo sa Bangsamoro. Pinangunahan ng Ministry of Social Services and Development o MSSD ang inisyatibang ito sa pamamagitan ng isang high-level coordination meeting na isinagawa noong July 25. Ang nasabing pagpupulong ay hindi lamang simpleng koordinasyon kundi isang konkretong hakbang tungo sa pagtatayo ng isang interagency rapid response mechanism. Isang Child Protection and Gender-Based Violence Task Force na tututok sa rescue mission at agarang intervention para sa mga biktima ng human trafficking, cyber exploitation at gender-based violation. Mula sa pulisya, lokal na pamahalaan hanggang sa mga program focal ng MSSD, nagkaisa ang iba't ibang ahensya na higit pa sa pag-uulat ng kaso ang kinakailangang mailigtas, maprotektahan at mapanumbalik ang dignidad ng bawat biktima. Bilang tugon, iminungkahi rin ang pagsasabatas ng mga bagong lokal na ordinansa na tutugon sa makabagong uri ng pag-aabuso, gaya ng online grooming at digital trafficking. Lumitaw din ang pangangailangan ng palakasin ng legal safeguards sa antas barangay at pagbuo ng survivor support hubs. Sa likod ng mga istatistika, binigyang diin ng MSSD ang isang mahalagang prinsipyo na walang batang Bangsamoro o kababaihang dapat maiwan sa gitna ng karahasan. Ang kasunduang ito ay patunay na lumalakas sa paninindigan ng rehiyon para sa isang ligtas at makataong komunidad. Sa ating balitang nasyonal, Senator Escudero nahalal muli bilang Senate President. Muling nahalal si Senador Francis Chis Escudero bilang Senate President matapos magkakuha ng 19 boto laban sa 5 boto para kay Senador Vicente Tito Soto III. Nangyari ang botohan sa pagbubukas ng unang regular na sesyon ng 20th Congress nitong umaga ng Lunes, Hulyo 28, 2025. Batay sa umiiral na patakaran ng Senado, ang natalong kandidato sa halalan para sa Senate President ay otomatikong magiging minority leader. Makakasama nito ang mga senador na bumoto sa kanya bilang bagong minorya. Samantala, ang mga bumoto kay Escudero ay siyang bagong mayorya. Ang halalan ay ginanap bago pa man ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matapos ang paghalal ng pinuno ng Senado, sinundan ito ng pagbuo ng mga komite at magtalakay sa mga panukalang batas para sa bagong sesyon ng Kongreso. Narito ang lagay ng panahon. Isang thunderstorm advisory ang inilabas ng Pag-asa ngayong hapon. Nagbabala ng posibleng malalakas na pag-ulan na may kasamang pagkulog, pagkidlat at malalakas na hangin sa ibang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite at Batangas sa loob ng susunod na 2 oras. Ayon sa weather, bandang 1:35 PM kasalukuyan nang nararanasan ang nasabing mga kondisyon sa ilang bahagi ng Bataan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at Pampanga. Inaasahang magtatagal ito at posibleng makakaapekto sa mga karatig lugar. Epekto sa komunidad, nagbabala ang mga otoridad sa posibilidad ng pagbaha sa mababang lugar at pagbagal ng daloy ng trapiko, partikular sa mga urban areas gaya ng Maynila.
Pinayuhan ng publiko na mag-ingat sa posibleng landslide sa mga bulubunduking lugar at huwag nang lumabas ng bahay kung hindi kinakailangan. Paghahanda, hinimok ng Pag-asa ang mga LGU na paigtingin ang kanilang monitoring at maagang abisuhan ang mga residente sa delikadong lugar. Pinayuhan din ng mga motorista na iwasan ng mga kalsadang madaling bahain. Paalala ng mga eksperto, ang biglaang pagbuhos ng ulan ay bahagi ng normal na pattern ng panahon sa panahon ng tag-ulan, ngunit ang kasabay na pagkidlat at malalakas na hangin ay maaaring magdulot ng pinsala kung hindi pag-iingatan. Muli po nating balikan ng ating news headlines. MILF itinigil ang decommissioning ng natitirang 14,000 mandirigma. Bangsamoro, nagdakda ng plano para sa pinag-isang pagtugon sa krisis. MSSD nanguna sa pagsusulong ng pinagsama-samang sistema laban sa pang-aabuso. Senator Escudero, nahalal muli bilang Senate President. Babala ng panahon, thunderstorm nagbabadya sa Kamaynilaan at mga karatig probinsya. Pag-asa nananawagan ng paghahanda. Yan po ang ating mga naitampok na BMN Newscast ngayong araw ng Lunes, July 28, 2025 at ikatatlo sa Sapar 1447 sa Hijra Calendar. Sa ngalan ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN, ito ang ating internet radio station. Sa ngalan ng BMN Chairman, to Alid Alfonso, BMN Executive Director, Ms. Faidia Samano Di Ahmad at Technical Staff Mohamedin Sulaiman kasama si Hanan G. Auriman. At syempre sa aming mga news writers, magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Alfarid Abdullah. At ako naman si Saripa Talib. At ito ang BMN Newscast.